Hello mga ka-Teambless! Dito naman po ako bumabalik. Gusto ko pong dagdagan yung video ko kanina sa labas. At ito, tapos na po ako nag-breakfast. Mag-isa lang. Ay, nandito pala yung anak ko. Natutulog pala siya kasi kagabi sila na naglabas ng palaisdaan yung doon sa kapitbahay namin, kaya sumama siya magsabayan. Kaya ngayon puyat siya, kaya mag-isa na lang ako ulit dito na kumikilos sa bahay. So ito po ang aming tahanan. Ito po, magdadalawa lang kami dito dahil yung mga anak ko nasa iba't ibang lugar. So itong libangan ko habang wala akong ginagawa. Katatapos ko lang nagtupi ng mga damit namin kasi sinampay ko yun nung last mga 2 days ago. So kahapon pumunta ako ng Tarlac at binisita ko yung lupa ko doon dahil mahigit 20 years na ata na hindi ko nabibisita, kaya pinuntahan ko doon yung mga kamag-anakan namin. Napakasaya ko dahil welcome na welcome talaga ako doon. Kaya pinatutulog nga ako nila doon kahapon, kaya lang naisip ko naman yung anak kong bunso nandito sa bahay, tapos yung 3 kong mga apo sa pamangkin dito sila natutulog, kaya nagmadali akong umuwi rin kagabi. Mayroon akong dala-dalang gulay na ipinabaon sa akin, kaya pagkarating ko ng alas 6 kagabi, tinawag ko yung mga bata, halika magluto tayo kako. At dito na kami naghapunan. Dito ka na pinaghapunan yung 3 mga apo ko. Kasi yung bunso ko kumain na doon sa labas, nagmami. Kaya nagkainan kami, saya-saya namin, magugulong at makukulit na mga apo. Napakahirap pag wala kang kasamang bata, talagang napakatahimik ng bahay. Hinahanap-hanap ko yung palibhasa, matanda na ako. Nahanap-hanap ko yung mga apo, wala pa naman akong apo, kaya nang na lang muna ako. Yung magulang nila nasa ibang bansa, kaya mas gusto ko rin nakasama ko sila dito, lalo pag gabi, dahil yun naman ang anak na lalaki, pag teenager na, laging nasa lakwat siya. Kaya mas maigi na yung may kasama ako dito sa bahay. Ito ang gumawa ng Christmas tree, yung ako kung 13 years old, ay 11 years old na dalaging ding ang sipag-sipag niyang ginawa ito. Kaya tuwang-tuwa naman ako dahil imbis na gawin ko pa, at gustong-gusto niyang gawin. Matagal na itong gustong gawin. Nasa ilang buwan nang binabalak niyang, Lola, ilabas mo na yung Christmas tree dahil gagawin ko. Kaya ako naman, naghihintay lang ako ng time na kumano yung loob ko, at inilabas ko nga kung nakaraang araw, ginawa niya na simbolo niya. Masaya kami. Kaya pag Pasko dito dito kami kahit ano na lang namin dyan, handa, basta masaya ang mga bata, ay masaya na rin ang tahanan. Yun. Pag ganito pa lang nagkakaedad at lumalaki na yung mga apo mo, ay yung mga anak mo malalaki na, tapos iniwan pa ako ng kabiyak ko, mayapa na siya nung last 2 years. Kaya napaka lungkot ng mag-isa, napakalungkot ng maiwan. Kaya nahanap-hanap ko yung mga anak ko, wala naman sila dito. Kaya maswerte din ako dahil may mga apo na lumalapit sa bahay, at welcome naman sila. Mas masaya nga pag maraming bata.
Kaya ito, ito nga palang December, awa ng Diyos, matuloy sana, payagan ng Panginoon na ipra-process na yung papel ko papuntang Poland. Awa ng Diyos sana. Dahil kailangan ko rin kumayod at magkaroon ng sariling income habang kaya ko pang magtrabaho para mapaghandaan ko naman ang pagtanda ko at makatulong pa ako. Malay mo, ako rin ang makakatulong mamaya sa mga anak ko pag gusto pumunta ng Europe. At pag nandoon na ako, magiging madali na kasi nandoon ako nag-guide sa kanila. Kaya blessings in disguise rin. Dahil nung tinanong ko sa aking agency kung pwede pa ba ako sa Hong Kong, dahil dati akong OFW, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, nag-work ako ng 21 years, parang mulang umpisa hanggang sa nag-for good ako ng pangalawa, bali with the span ng 21 years sa Hong Kong sa isang amo. So ngayong nandito na ako 5 years ago, boring naman pag wala akong ginagawa at wala akong mapagkakitaan. Oo, mayroon mga hanap buhay mga anak ko, pero iniisip ko rin naman, meron din naman silang mga sariling bulsa at isa pa lang naman may pamilya, magpapamilya na rin ng iba, kaya ayaw ko naman maging pabigat ako, kaya hanggat kaya ko pang kumilos, kikilos pa ako. Kaya yung agency ko noon na pinagkuhanan sa akin ng mga amo ko, nung nakaraang buwan lang, tinanong ko, pwede pa ba ako dyan, kako, sa Hong Kong? Tinanong niya sa akin kung ilang taon na daw ba ako. Sabi ko, 54 years old na kasi ako. Ay, pwede ka pa sa, Poland. Sabi, naging curious ako, paano ba? Ano bang gagawin ko? Paano ba talaga, kako? So, ang ginawa niya, sabi niya, kumuha ka ng application o biodata dyan sa kasi kapitbahay lang namin dito lang. Saka inaanak pa ng binyag ng asawa ko, kaya parang na rin, malapit na rin kami. Saka doon yan nakatira sila sa Hong Kong, nakapangasawa ng Chinese, kaya patay sila ng agency. Mula noon hanggang ngayon talagang malakas pang agency nila papuntang Europe, kung saan-saan. So, nung tinanong kong gano'n na mayroon pa bang mapag-apply dyan sa Hong Kong, sabi niya, alam ko na, nagbibiro lang naman ako dahil 54 years old, sino pa bang kukuha sa akin kung di direct, wala talaga. Tinanong ko naman sa mga amo ko, sabi naman ng mga amo ko, sa ngayon wala daw, hindi daw sila kukuha dahil nga malaki na yung mga anak nila. So, sabi niya gano'n ng agency ko, 54 years old, pwede ka pa sa Poland. Sabi niya gano'n. Sabi ko, naging curious ako, paano ba? Paano umpisahan ka ako? So ngayon yung tawag dito, yung doon sa bahay nila, sabi niya, kumuha ka ng biodata. Hilapan mo yun at forward mo sa akin, pati mga xerox ng passport mo. Yan, ginawa ko yun. Dali-dali ako pumunta rin sa shop para magpa-print, magpa-scan, kung ano-ano, forward ko na yun. Pati, sabi niya, ako naman, ay sinabi niya pala sa akin, nung nag-usap kami na, pwede ka doon dahil, nagtrabaho ka rin sa matanda, nag-alaga ka ng matanda. Oo, nag-alaga ako ng matanda. Matagal nga. Sabi, alam naman ng agency, aware naman ng agency ko na talaga matagal ako nag-alaga sa aking alagang matanda noon. So, ngayon, i-forward ko yung mga video nung nag-aalaga ako sa matanda, kay mama. Mama ang tawag ko sa akin noon. Si mama naman ang tawag sa akin, auntie. So, i-forward ko yan sa agency ko. Tsaka picture ko na whole body nung last month lang. So, nakita naman nila na talagang fit to work pa ako, awa ng Diyos, at saka yung i-video ko na nag-aalaga sa matanda. So, sabi ng agency ko dito sa Hong Kong, sinabi, i-forward nga yun sa Poland, sabi naman ng agency ko, as agency sa Poland, yung counterpart niya, pwede pa daw ako.
meron ba daw ako certificate of employment, sabi ng agency sa Poland. Di tinanong naman sa akin kung meron akong certificate of employment, sabi ko wala. Kako, paano kaya gagawin ko, kako? Di nag-request ako ngayon sa aking alaga na nasa Canada. Yun din yung alaga kong yan ang nagpator sa akin last year sa Hong Kong nung ikinasal siya sa Hong Kong. So pinator niya ako doon, lahat expenses nila, pati accommodation ko, lahat, wala akong binayaran, wala akong ginastos. So sabi ko sa kanya, Dani, kako, nalalambing ko kasi mga aalaga kong yan eh. Dani, kako, pwede pang mag-request, kako, humingi ng pabor, kako, kanay kita may certificate of employment from your dad, kako. Sabi naman niya, auntie, hindi ko alam gumawa, mayroon ka bang sample dyan? Di parang nabuhayan ang loob ko. Sabi ko, sample, kako. Okay, gumawa ng isip ko, nag-search ako sa Google. Sabi naman nung makita ko sa Google, tamang-tama rin yung job description na trabaho ko doon sa matanda, pag-alaga ng matanda. Sabi ko, what a coincidence, sabi ko, kinopya ko yon. Siyempre, ako rin ng statement ng sarili kong statement talaga. Sabi ko, ay, ginawa ko. I-forward ko yun sa alaga ko. Ginawa niya agad tapos pinapirmahan niya sa papa niyo doon sa Hong Kong. Papa niya, tapos amo ko naman dahil napakaganda nga ng relasyon namin mag-aamo. Pinirmahan din niya yung certificate of employment at pinurward sa akin ng alaga kong nasa Canada. Tuwang-tuwa ako, sabi ko, blessings talaga ito, kako, napakadali ang lahat, kako. Sabi ko sa agency ko, ano pa bang makakailanganin ko, sabi niya ganun. So, ngayon, kinumpleto ko na lahat hanggang sa nitong December, umpisa na ang processing pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Kasi, siyempre, at saka isa pa, ang financial din, parang umaayon sa agos talaga dahil ko rin yung lupa ko sa Tarlac. So, konti na lang dadagdag ko. Awa ng Diyos, sana po, nawa po payagan tayo ng Panginoon. Dahil pag nandoon na po ako, magiging madali na, parang mga anak ko gusto mo punta sa Europe. Kasi pag nasa Poland ka nga pala, within 26 countries, pwede kang mag-tour o kaya magtrabaho, pumunta kahit saan ka pumunta. Pag mayroon kang visa sa Poland. So, kailangan mayroon ka pang visa bago ka lumabas ng napakadali na para pala mag-migrate o kaya mag-exit papunta sa iba't ibang part ng Europe. Parang ang stepping stone nga lang sa Poland. So, nakaka-excite. Awa ng Diyos, talagang God knows everything, what is best for us. We just rely on His mercy, on His guidance. Thank you, Lord. Also, sa susunod na video ko uli. Okay, bye-bye. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Press the button, bell button, para ma-notify po kayo kung ano mga susunod kong mga videos, para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Okay, God bless everyone. Thank you for watching. Bye-bye.